Si Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur na ipinanganak bilang Bimala Prasad Datta ay anak ni Bhaktivinoda Thakur, isang kilalang Vaishnava Acharya o guro. Bilang bata, ipinakita niya ang pambihirang katalinuhan at debosyon. Sa murang edad, siya ay nakapagkabisado ng Bhagavad Gita at mga sagradong kasulatan. Ang kanyang ama, si Bhaktivinoda Thakur, ay mahigpit na nanindigan sa pagbuhay ng dalisay na aral ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dahil dito, si Bimala Prasad ay naimpluwensyahan na maglingkod sa pagpapalaganap ng Krishna Bhakti o debosyon kay Krishna. Noong 1900, ipinakilala si Bimala Prasad kay Gorkishore Das Babaji, isang lubos na debotong santo na kilala sa kanyang lubos na pagtalikod sa makamundong buhay. Sa una, si Gorkishore Das Babaji ay tumangging magbigay ng espiritual na pagpapala kay Bimala Prasad dahil sa pakiramdam niya na hindi siya karapat-dapat bilang isang guro. Sa pangalawang pagkakataon, ay tinanggihan uli siya na tanggapin bilang disipulo ni Gorkishore Babaji. Ngunit sa paulit-ulit na kahilingan, sa ikatatlong pagkakataon, ay sinabi ni Bimala Prasad na kung hindi siya tatanggapin bilang disipulo, ay magpapakamatay na lang siya dahil walang saya ang kanyang buhay kung walang espiritual na guro. Tinanggap niya si Bimala Prasad bilang disipulo at binigyan siya ng pangalan na Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ang kaugnayan nila ay puno ng respeto, pagtalima at espiritual na gabay. Si Gorkishore Das Babaji ay kilala sa kanyang simpleng pamumuhay at kahit may kaunting formal na edukasyon, ang kanyang kaalaman sa espiritualidad ay malalim at makapangyarihan. Matapos ang pagpanaw ni Gorkishore Das Babaji noong 1915, si Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ay nagpasyang ipagpatuloy ang misyon ng kanyang guro. Bagamat marami ang nagtangkang umangkin sa katawan at espiritual na ipinamana ni Babaji Maharaj, nagawa ni Bhaktisiddhanta Sarasvati na ipagtanggol ang tradisyon. Ipinakita niya ang kanyang malalim na kaalaman at ang pagiging tapat sa mga aral ng kanyang guro. Noong 1918, inialay ni Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ang kanyang buhay sa pagsusuot ng sannyas, renounced order of life, upang ganap na maialay ang sarili sa pagpapalaganap ng Gaudiya Vaishnavism. Itinatag niya ang Gaudiya Math, isang samahan na naglalayong itaguyod ang mga aral ni Sri Chaitanya Mahaprabhu sa buong mundo. Gumamit siya ng mga makabagong teknolohiya tulad ng pagpiprint ng mga libro at magazine upang maipalaganap ang aral ng bhakti. Siya ay may disiplina at istriktong pagsunod sa mga prinsipyo ng debosyon. Si Bhaktisiddhanta Sarasvati ay kinilala bilang isang mahalagang tagapagturo ng Gaudiya Vaishnavism. Ang kanyang mga aral ay patuloy na ipinapasa sa pamamagitan ng mga tagasunod, kabilang na ang mga samahang Ishkon, na itinatag ng kanyang disipulo na si A.C. Bhaktivedanta Sarasvati Prabhupada. Narito ang isang aral ni Bhaktivedanta Sarasvati Thakur. Ang makamundong usapan ay nagdudulot ng mas malaking pinsala sa sarili kaysa sa pagkain ng masasarap na pagkain at sa pagsasalita ng mga makamundong paksa mas nakakapinsala sa iba kaysa pagsusuot ng magagarang damit.
Ang sino mang labis na mahilig sa mga walang kwentang usapan ay tiyak na mawawala ng likas na pagkagusto. Sa harikata o mga usapin tungkol kay hari, paksa tungkol sa Diyos. Kapag 5 katao ang nagtitipon, tiyak na magkakaroon ng walang kwentang usapan. Kaya't ang mga deboto ay palaging abala sa pag-uusap tungkol sa harikata. Kapag pinag-uusapan ang harikata, walang pagkakataon ng sino man na mag-usap ng makamundong bagay. Ang mga nagnanais na magsagawa ng haribadyan ay hindi makikinig sa karaniwang makamundong paksa. Hindi rin magsasalita ukol dito, ni hindi nila pagbibigyan ng sarili sa pagkain ng masasarap na pagkain o pagsusuot ng magagarang damit. Ito ay sapagkat kagustuhan para sa mga ganitong gawain o ang mga interes dito ay tiyak na maglalayo sa isa mula sa landas ng haribadyan. Haribol.